Good afternoon po sa mga magigiting na lingkod ng Panginoon. Welcome po sa atin pong Thursday class. At ang atin pong subject ay The Doctrine of Man. Yan po yung atin pong subject. Doktrina patungkol sa tao. So, na-check mo na ba, Pastor Noel, yung manual mo sa inyo? Hindi ko pa po nahalungkat yung baon. Alukayin yung mga library. Library ka na ron, tiyak eh. Magulo pa po yun sa amin eh. Pero alam ko niyan, meron na po eh. Doctrine 1, saka Doctrine 2. Wala din yata ako sa cellphone. Okay. So tayo po muna ay humingi ng gabay sa Panginoon. Pastor Angel, ikaw po mag-pray. Tayo po ay manalangin, mabuti ang para namin Diyos. Every ko salamat sa oportunidad at pribileyo na patuloy na binibigay mo sa amin, O Lord. Salamat sa akin na pagturo na patuloy mo siyang bigyan ng wisdom, O Lord. At kami bilang tagapakinig at nagbunas ng puso at isipan, O Lord. Sa lahat ng aming magtulong mo, magamit namin ito sa iyong kalawalatian. Luwi, salamat sa oportunidad at at po ng kukulat. Salamat, O Lord. Ibinabig namin sa inyo magpapasalamat sa pangalan ng Jesus at Panginoon. Amen. Okay. Roman number 3 ng atin pong manual. Ano po? How did man fall from this original state? Tama ba? Sabot tayo. Roman number ano? 38 page. Roman number 5 na po tayo. 5 na? What is the condition of every man that is born? Ayun. What were the effects of the fall? Ano raw po ang epekto? Okay na? Is born into the world. No. What is the condition of every man that is born? Ano lang? Page The 38. condition of every man. 38. Ito na. 5. Number 5. Live pa naman tayo. What is the condition of every man that is born into the world? So, ano raw po ang kalalagayan ng taong ipinanganak, no? Ito po sa mundo na ito. So, ano po siya? Likas na makasalanan? Yun ba ang kalalagayan ng tao? Likas? Ano ang kanilang kalalagayan? So, pagka sinabing likas na makasalanan, ano ibig sabihin nun? Eh talagang mula sa pasimula, makasalanan na sila. Oh. Ibig sabihin, kahit hindi mo turuan magkasala, magkakasala sila. Manual? Ayan, siksik na lang kayo. Siksik na kayo lang kayo. Ito po. Yung isang lamesa kasi kailangan. Sige, tingnan po natin ano. What is the condition of every man that is born into the world? So, meron po tayong pinag-usapan noong nakaraan about the condition of nung pong mga baby, no? Yung mga baby na ipinanganak. Diba? Although ang tao po ay likas na makasalanan, magiging makasalanan, pero meron po siyang kalalagayan na tinatawag na untested perfection. Di po ba? Kasi meron po tayong tatlong perfection eh. Yung una, yung untested perfection o yung innocence perfection. Yung pangalawa, yung relative perfection. Na sa dinami-dami ng mga tao, ikaw lang yung matino. Di ba? At yun naman po ang untested perfection. Although makasalanan ang tao, pero wala pa pong nagawang kasalanan. Di po ba? So, ganun din po ang mga baby. No? Ang mga bata. Ang mga sanggol. Kaya pag namatay ang sanggol, dahil wala pang nagawang kasalanan, sa aking pananaw, mapupunta ng langit yun, hindi magiging tiyanak yun.
Kasi iba sa nagiging tiyanak eh, no? Yung mga baby na namatay, ano? Yung mga paniniwala nila. So, yung iba naman, sabi nila, pag namatay ang baby, impyerno rin. Pag hindi, elect. May kondisyon, ano? May limbo pa. Pag hindi, elect. Ano? Yung ganon. What is the condition? May ganon doktrina. Oo. So, kaya ang pinakabatayan talaga, election. Unconditional election. So, dito po, sa pag-usapan natin sa Roman number 5, what is the condition of every man that is born into the world? So, in other words, para sa ating pag-aaral, yun nga, ang tao na ipinapanganak, meron siyang kondisyon na tinatawag na untested perfection. No? So, innocence perfection. Pero, siyempre, later on, nagkakasala siya. Yun talaga yung kanyang yun ang kanyang dugo. Okay? Okay. As a result of the original sin of Adam and Eve, sin entered the human race. Opo, resulta raw po ng pagkakasala o kasalanan ni Adan at saka ni Eva. Ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan. No? Yun po yung nangyari. Sabi nga, like begets like. No? Sila yung unang tao no? Everything brings forth after its kind. In Genesis chapter 1 verse 11. Basa. Genesis 1:11. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang, nakakabindi at mga punong namumunga at nangyari ito. Okay. So sabi sa English version, then God said, let the earth sprout vegetation, plants yielding seed, and fruit trees on the earth, bearing fruit after their kind. Di ba? Bearing fruit after their kind. Hindi mo pwedeng magbunga ng santol ang mangga. O ang mangga ng santol. Di ba? Kung ano yung puno, ganun ang bunga. Eh, naging puno natin, si Adan. Di ba? Eh, naging makasalanan yung pinuno, yung puno, yung ugat. So, kumbaga sa nag-pass on na. Pasa-pasa na. Yung yung pagiging makasalanan ng sangkatauhan. Kahit bata yan, habang lumalaki yan, siguro at the age of 2, nagiging pilyo na no? Opo. Ang kailangan ituro mo, mabuting bagay. Hereditary na. Diba? Turo mo yung mabuti. Pero yung masama, kahit hindi mo na ituro. Kusa. Diba? Kusa na nagiging madamot, kusa na nagiging palaaway, kusa ng pilyo, diba? Likas na. So, nananalay yun, nananalay tayo sa dugo. Yung pagiging makasalanan. So, yun po yun talagang Hence, sin pass on to the entire human race of mankind and now every human being since Adam is born with a sin nature. Ba? Letter A, man is born in sin. Oh, yan. Pinanganak na makasalanan talaga. Hence is a sinner. Sabi po ng Psalms 14, 1-3. Basa. Ang kasamaan ng tao, sama ng tao, awit, 53, katha ni David upang awitin ang punong mga hawit. Wala namang Diyos, ang sabi ng hangal sa kanyang sarili, silang lahat ay masama, kakilakilabot ang kanilang mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti, wala nga, wala. Nagmamasid si Yahweh mula sa itaas, ang katauhay kanyang sinisiyasan.
Tinitingnan kung may taong marunong pa na sa kanya'y gumagalang at sumasamba. Silang lahat ay naligaw ng landas at naging masama silang lahat, walang gumagawa sa kanila ng tama, wala ni isa man, walang wala. Okay, so yun ang sabi, no? Psalms 14, 1-3. The fool has said in his heart, there is no God. They are corrupt. Sabi nun. Yung mangmang, sinasabi nila sa kanilang mga sarili, walang Diyos. No? Sabi nun, they are corrupt. They have done abominable works. There is none who does good. The Lord looks down from heaven upon the children of men. Ano nakita niya? To see, no? The Lord looks down from heaven upon the children of men. Tapos ang kasunod dito, to see if there are any who understand. Sinisipan niya kung meron, baka meron matino diyan o merong merong mabait, di ba? O merong mabuting tao. Pero yun nga ang problema who seek God, they have all turned aside. Di ba? All turned aside. They have together become corrupt. There is none who does good, no, not one. Yan po ang talagang likas sa tao. Sabi nga ni David in Psalms 51 verse 5, behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. Oh, aminado, no? Aminado si David. So, ito ang kondisyon ng tao. Isaiah 53 verse 6, pakibasa po. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit pinataw ni Yahweh sa kanyang parusang tayo ang dapat tumanggap. Oh, yan po, no? All we like sheep have gone astray. No, lahat no exemption. Ano sabi? So, we have turned everyone to his own way. Kanya-kanya lakad. Kaya pinag-usapan natin sa Old Testament survey, yung pong mga tao sa lumang tipan sa panahon ng mga hukom. They did what was right in their own eyes. No? Ito rin, everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. In 1 John 1:8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. So, when we become a Christian, hindi naman tayo nagkakasala. So, nagkakasala pa rin. Di ba? Kasi may nagsasabi na matuwid na raw Matuwid na raw kapag ka naging Kristiyano. Pwedeng righteous, pero hindi sinless. Pwede ba yon? Paano madidefine yung righteous sa sinless? Tingnan nyo, Job 1:1. Job, chapter 1, verse 1. Ano sabi doon? There was a man in the land of Uz, whose name was Joey. Joey. Siya isang mabuting tao. Umasama sa Diyos at tumiiwas sa masamang gawain. Di ba? There was a man in the land of Uz, whose name was Job. And that man was blameless, upright, fearing God, and turning away from evil. Ano ibig sabihin nung sinabing blameless? Nung sinabing upright? Nung sinabing fearing God? Nung sinabing turning away from evil? Si Job ba is sinless?
Di ba? Hindi porke sinabing blameless, sinless na. May sinless. Oo. Hindi porke sinabing upright, sinless na. Ang sinless lang po ang Diyos. And then, blameless lang siya. Oo, blameless lang. Di ba? Hindi binabato ng ano eh. Blameless eh. Sinabi ng Bible author may sabi yan, lalo na, sinundan pa yan ng verse 8 The Lord said to Satan, have you considered my servant Job? For there is no one like him on earth, a blameless and an upright man, fearing God and turning away from evil. 2 beses binanggit. No, pagpapatunay na mabuting tao, matinong tao si Job. Ayan. Okay. Letter B. Man has absolutely no inclination toward God. No inclination toward God. Walang pagpili. Yan. Thank you for joining us po sa online. Pastor Arnulfo Dominguez Drio from Sapang Palay. Okay, si Pastor Robinson Romero. Ayun, saan po kayong area? Pastor Nards Darilay from Novaliches. Inclination. Pastora Dolores Rubio mula sa malayong lugar ng pastry. Pastora Emily from Pangasinan. Ayan. Emily Panit. Okay. Ayan po. Sabi po ng Romans 3:22 to 23. No, di ba? For all have sinned and fall short of the glory of God. All have sinned. Di ba? And fall short to the glory of God. How about yung verse 22? Ano sabi roon? Pinagpawalang sala ng Diyos sa lahat ng sumasampalataya kay Jesucristo sa pamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo man o hindi. Sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa Kanya. Maging Hudyo man o Griego, pinapawalang sala ng Diyos. Diba? So, yan yung initiative ng Diyos, galaw ng Panginoon. Kasi sa tao, wala nang kapag-pag-asa ang tao. Ang tao lahat pabulusok na impyerno. Lahat makasalanan. Diba? For all have sinned. But by the grace of the living God, ang Diyos ay nag-take ng inisyatibo upang ang tao na makasalanan ay magtamo ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Diba? Ganyan ka special ang tao sa Diyos. Bakit? Si Satanas at saka yung mga demonyo nagkasala. Pero walang hakbang ang Panginoon para ma-redeem sila. Diba? Wala. Lahat na nagkasala, talagang na yun, ang impyerno ginawa para sa kanila, yung may impyerno ginawa para sa kanila talaga. Diba? Pero nang ang tao ay magkasala, God took an initiative. Take an initiative. Upang ang tao na walang kakayanan, matubos niya yung kanyang sariling kasalanan. Bumakbang ang Diyos. Bumaba ang Panginoon Jesucristo. So, kasi nga for all have sinned and fall short to the glory of God. In John 3:19. Naiintindihan ko na kung bakit ang tao binigyan ng pag-asa ng Diyos samantala mga hindi binigyan ng pag-asa. Bakit? Kasi po, ang mga anghel, divine rin sila katulad ng tao na nilalang. Pero hindi sila tinukso, walang nanukso sa kanila, at walang pinagpilian. Kumbaga, Hindi, may choice pa rin. Ang anghel, Pero walang nanukso. divine sila divine. Pero Oo. wala silang pinagpilian, kundi sarili nilang Yun, sarili nilang pili yun. sarili nilang kaisipan na lumaban sa Diyos. Ang tao, hindi siya lumaban directly sa Diyos, kundi
mayroong Ginamit. May ginamit. nalukso. Dinadaya siya. Oo. Kaya kumbaga parang ganito eh. Hindi naman ito nagkasala sa akin ganito eh. Kaya may kapatawaran. Meron akong paraan para i-ano siya, i-restore. Pero itong isa, Binagsak. siya na mismo eh. Oo. No? Sabi niya sa sarili niya, no, aakyat ako. Iba yung kanyang ano eh, iba yung kanyang desire eh. Upo ako sa trono. Yung tao nagkasala lang, in particular to obey o disobey, Doon no? mo marirealize na iniisip ko, sabi ko, bakit gano'n? Parang, diba, kung titignan mo ang anghel, sasabihin ng anghel, unfair. Bakit ang tao, i-restore mo, bakit kami hindi, walang kapatawaran? Si Satanas kasi gustong agawin ng trono eh. Yun eh. Kaya lang, ang nangyayari, Bishop, kahit nadaya na, nagiging na rin, dahil sa kaisipan ni Satanas, nagiging ganun ng tao. Naggusto rin maano ang ano na. Okay, Jeremiah 17:9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Desperately wicked. Yan po ang kalalagayan po ng Kaya nga, kung babasahin po natin yung Romans 7:15 to 25, yun po, no? Basahin na lang ninyo, gawan nyo ng outline yan. Letter C na tayo. Man has absolutely no understanding of the things of God. 1 Corinthians 2:14. Basa. 1 Corinthians 2:14. Sapagkat ang taong di pinapanahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu, ang ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ng mga iyon at di nila naunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. The natural man. Common person, di ba? Common na tao. Does not receive the things of the Spirit of God. Ayaw nila yun. Di ba? Hindi nila, kumbaga sa ayaw nila bigyan ng pansin. No? Hindi na tinatanggap. Bakit? For they are foolishness to him. Kabangmangan daw, no? Kaya pag niyayaya mo yung mga mga tao diyan sa labas, talagang ayaw nila no? Pero yayain mo sa kalokohan, nagmamadali. Ayun, kitang-kita. Diba? Kitang-kitang. Mag-uunahan pa yan. Oo. Kaya nga, that is the case of the natural man. Kaya dito, meron ditong three kinds of man eh. Three different kinds of man. Natural man, yung walang relasyon kay Lord. Yung carnal man, ito yung mga baby Christian na pabalay-balentong pa rin. Di ba? At yung spiritual man, ito naman yung nakakatalos o nakakaintindi, nakakaunawa ng mga spiritual na bagay at pinapahalagahan ang mga spiritual na bagay. Kaya isa ka doon sa spiritual man. Di ba? Spiritual person. So, and letter D, man's mind is defiled by sin and separation from God. Defiled by sin. Yung utak ng tao. Yeah. Sabi nga ng Titus 1:15, to the pure, all things are pure. But to those who are defiled and unbelieving, nothing is pure. No? Diba, no? But even their mind and conscience are defiled. Defiled. D-E-F-I-L-E-D. Defiled. O, Tagalog, pakibasa. Kailangan pigilin mo ang sila sa kanilang ginagawang ito sapagkat 1:15. 1:15. Titus.
Malinis ang lahat ng bagay sa may malinis na isipan, ngunit masama ang hindi sumasampalatayang walang bagay na malinis sapagkat marumi ang kanilang buhay at isipan. O, sa mga hindi mananampalataya ang tao, marumi, likas na marumi. Ito. Sige. So, yan ang kaso ng mga tao. Kaya talagang walang po pwede mapunta ng langit. Sa Colossians 1:21 to 22, sabi ron, and you who once were alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now He has reconciled in the body of His flesh through death. Anong ibig sabihin nito? Explain it. Kaya naman, explain. Try to explain. Anybody? Magtawag ako ng tao. Pastor John, try mo. Explain. Ano sila? Sa- Bishop? Anong talata to? Colossians 1:21. Sa Colossians 1:21 to 22. O, sino? So, ibig sabihin nung sinasabi mo dito, Mm. tayo po, dati ay magkakaway at malayo na tayo kay Kristo. Mm. So, naging kaaway dahil sa kasamaan ng iyong pag-iisip. So, doon tayo po naging malayo kay Kristo, pero sa 22 sinabi niya, ibinalik niya kayo sa kanyang sarili sa pamagitan ng kamatayan. So, maliwanag po. So, binalik tayo. So, dati kaaway ni Kristo, malayo po tayo dahil sa kasamaang ginagawa po natin. So, ngayon, dahil ibinalik tayo, so, ibig sabihin yun, maganda naman yung sinabi kanina, yung this at saka yung one. So, ibig sabihin, dito, kailangan, ang kamatayan ng katawang-tao ni Kristo, kaya may iharap na kayo sa Kanya na banal, malinis at walang kapintasan. Okay. Yung, ito it is all about Paul was talking. Wow. Para maging mga ano tayo, no? Yung nagbibigay ng mga explanation. Si Pablo nagsasalita. Ang kausap niya, Colossian Christian. Kristiyano sa Colosas. Ito yung kanyang ano. So, mga mananampalataya itong kanyang kausap. Ano ang kalalagayan dati ng mga mananampalataya dito? Sa Colossians. Ng Colossians. Ano yung dating kalalagayan? Wicked works. Masamang gawa. Masamang gawa. Sabi roon, dati, yun o, dati, ano raw? Hiwalay po sila sa Panginoon. Hiwalay ba sa Tagalog? Hindi ba? Nangaghihiwalay. Alien Alien, di ba? Alienated. Hiwalay. At mga kaaway Ano pa? sa Oh, pag-iisip. yan ang dati. Dati kayo ay hiwalay sa Panginoon at kaaway. Hiwalay na kaaway pa. Di ba? Pag-iisip. Yung mga Yun ang dating kalalagayan ng mga mananampalataya na tinutukoy dito sa Colossians. No? Bakit kaaway? Bakit kaaway? Dahil sa kasi yung pagkagawa mga gawang masasama. sa pag-iisip. Gawa lang sa Tagalog? Eh may kasama pa utak eh. Sa pag-iisip po. Di ba? Dahil Ano sa laman ng gawa utak? Yung pag-iisip Oh, masama ang isip. o masama ang isip po. Masama ang mga gawa. Magawa. Pag masamang isip, Masamang gawa, Masama, di ba? masamang pag-iisip. No, di ba? Kasama yun. Eh. Masamang isip, masamang gawa. Kasama yun. Kaya dati, hiwalay kayo kay Lord. Wala naman po pwedeng makalapit kay Lord na ganyan ang buhay. Kaaway pa kayo ng Diyos. No? Pero Yan ang magkano dating yung kalalagayan na sabi, dati kayong ganyan. Di ba?
Yan ang senaryo ng buhay ninyo. Pero sabi to, yet, now. Ngayon. That is their present or current life situation. Ano yun sila ngayon? He has reconciled in the body of his flesh through death. What happened? Ano yung kasunod na ano? Now? Ano sa Tagalog? Yet now. Now. Sa pamagitan ng pagkamatay ni Kristo, kayo ay ginawang kaibigan ng Diyos. Wow, yun. Nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at Oh, walang may purpose pa, no? Dating kaaway, naging kaibigan. Kailan at paano naging kaibigan? Dahil kamatayan. sa kamatayan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kayong dating kaaway, naging kaibigan. No? So, that is their current life situation. So, papasok naman tayo. Siyempre, Kristiyano rin tayo. Hindi agad tayo. Di ba? May particular muna na mga tao na kinakausap. Bago tayo sumali sa usapan. Amen? When you explain the Word of God, ganun. Ano nyo? Kasi, kung tayo po ay, may mga ang tawag doon, first hand recipient. First hand recipient. Tayo second hand recipient na lang tayo. Di ba? Kasi sinulat ni Paul po yun para sa taga-Colossians, hindi po direct sa atin yun. Oo. Colossians, kasi ang kausap Colossians. Yung word na Eh. yun. Mm. Para lang po sa... Ngayon, dahil Kristiyano rin tayo, ganyan din na Pwede naman nasa atin. Oo po, pero hindi direct sa atin. Actually, wala Yun. tayo, second representant tayo. Oo. Kasi ang una talaga sinulatan ni Paul para dun doon. Oo. Oo. So, gano'n, when you explain the Word of God, tingnan niyo muna, Paul was talking. Ang first recipient is Colossian Christian. Opo. Ngayon, aplikasyon, papasok tayo. Tsaka pala tayo papasok. Kasi kasama, Kristiyano rin naman tayo. Pagsapan talaga, kasi naging baptist ako, pag nagsalita ang Bible ba sa palpito talaga, ito po ay sinulat ni Paul Yes, sa yun. taga-Colossians. Oh, ganun. Yun din ang gusto kong maging ano muna Kaya natin. hindi ko na nakuha kanina, akala ko experience yung kanina. Oo. Kasi pag nag-ganon talaga, pag nag-preach ka talaga, Ganon. huwag mo i-dare sa tao kasi sinulat din po yun para sa taga Oo. exclusive para sa kanila. O, halimbawa, ang ipinipreach mo, Joshua 1:8. Joshua 1:8. Sa mga Israelites. Oh. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yaon. Dili-dilihin mo yon araw at gabi. Upang matupad mo mga nakasulat doon. Sa gayon, giginhawak at magtatagumpay. Babanat ka kagad. Sabi sa atin ng Panginoon. Huwag daw nating kaligtaang basahin ang Banal na salita. Biblia o ang salita ng Diyos. Explain mo muna. Ano yung context? Ano scenario? The Lord our God was talking to Joshua. Bago siya mamuno sa Israel. O kasalukuyan namumuno sa Israel. Di ba? Sa kanila ganito. Oo. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yaon. Nung sinabing huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yaon, anong aklat na tinutukoy? Old Testament. Old Testament? From Genesis to Malakay? Pentateuch. Wala pa. 5 aklat ang existing during that time. Torah. Genesis, Exodus, di ba? Numbers, Wala pa Deuteronomy, mga prophets the 5 books of Moses pa lang. So, nung sinabi yun, di ba? Yun lang pala sinutukoy dun eh. Yung 5 aklat eh. Kaya lang minsan po, Bishop, nagja-jump into conclusion na kasi yung tinatawag na timeless principles. Oo. Yun na kagad ang ipinapasok. Timeless na kagad. Sa atin na kagad. Tayo na kagad. Dapat time-bound.
May mga pagkakataon na minsan, may mga time bound yun, na hindi ka nagbabago. Oo, timeless na Kailangan kagad. po talaga. Pero timeless talaga yan. Mag-execute. Kaya lang, ang time bound dyan, kung si Joshua ang kausap, 5 aklat lang. Tama po. Dapat execute po talaga muna. Oo. Yung mga kwat lang pala binabasa na. 5 aklat lang. Oo. Estrellita nga sinasabi. Pero ginagamit lang yan. Yung Oh, ang sekreto ng tagumpay at ginhawa. ginagamit lang yan. Yung Ginhawa ng buhay. Sa 5 aklat lang marami. Oo. Yun lang, yun talaga yung ano yun eh. Kasi, pagka, Marami ng aklat eh. pagka nakaharap ka ng mga pilosopatasyo, Mas mas patagumpay. oh, yung mga nagdidebate, di ba? Ikaw mahilig ka sa debate. Ano na ito? Di ba? Diyan ka sisipatin eh. Diyan ka, Tama po. tirahin sa ano. Okay. So, para lalo tayo maging, kumbaga sa ano eh, yung preacher na talagang di kalidad. Amen? Di kalidad na preacher. Letter E. Man is a slave to sin. Romans 6:17. But God be thanked that though you were slaves of sin, yet you obeyed from the heart that form of doctrine to which you were delivered. Amen? But thank be to God, ano? Sabi ron, ano? And in Romans chapter 7, verse 5 to 6, for when you were in the flesh, the sinful passions which were aroused by the law were at work in our members to bear fruit to death. But now, we have been delivered from the law. Amen? Having died to what we were held by, so that we should serve in the newness of the Spirit and not in the oldness of the letter. So, ano po naging lundo nito? Paano po ang uri ng paglilingkod? So that we should serve in the newness of the Spirit. Tagalog nga po ng 7:6 na Romans. Ngunit malayo na tayo ngayon mula sa kautusan. Dahil namatay na tayo sa kasalanan dating umalipin sa atin. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos, hindi dahil sa lumang batas na nakasulat, kundi dahil sa bagong buhay ng Espiritu. Dahil sa bagong buhay ng Espiritu. Hindi tayo naglilingkod sa Panginoon dahil sa batas na nakasulat. Ang tinutukoy po yung law. Ang mga Israelites naglilingkod sa Panginoon to obey every written law. Bawat detalyado talaga sila. Legalistic. Yun, yung mga legalistic, no? Pero namumuhay sila sa Pero, hindi sila kayang iligtas o maliligtas sa pamamagitan ng pagganap Puro by grace lang talaga. ng kasulatan o ng law na yan. Pero ngayon, sabi nga, sa pamamagitan ng Espiritu, titik sa puso natin, we are serving the Lord not because of the law. Dahil sa udyok ng Espiritu, dahil sa udyok ng biyaya ng Panginoon na ito sa atin. Amen? So, yan ang kalalagayan natin ng tao, is slave, ano? Pero, ang Diyos ang siyang kumilos, ano? Ang Diyos ang siyang gumawa ng hakbang. And letter F, man is a child of wrath. Anak daw ng mga daga. Ano ba yung wrath? Opo, tama po. The child of wrath. Yung WR. Anak ng mga bubig. W-R-A-T-H. Baka mamaya, ilagay nyo, R-A-T, no? Anak daw ng mga daga, eh. Anak ng bubig ka. Anak ka ng bubig ko. Anak ka ng bubig eh. Wrath talaga, di ba? R-A-T-H. Oo.
Baka may... Wala talaga. Kung paano nakuha yun. Naisulat nyo, daga? Rat? WR. Galit na Panginoon. Yung pala nakuha yan, anak ng bubit ko. You're a son of rat. Kaya nga, di ba, may nagtatagalog, English tsaka Tagalog eh. Ano muna, Korean muna. Nag-preach ang Korean eh. Yun, salita ng Korean. In English naman. Sabi nung isa eh, the wrath of God is coming soon. Tinagalog naman ng isa. Ang mga daga ng Panginoon ay parating na. Yun ang malupit doon. Di ba mga ganun mga Korean eh, mga interpreter from Korea to English to Tagalog, di ba? Kaya Joke to be siya. okay, so sabi nga doon, and you he made alive. Amen? And you he made alive. Kaninong galaw yun? Galaw ng Diyos, ano? Who were dead in trespasses and sins. Binuhay kayo. Anong kalalagayan dati? Patay. Bakit patay? Sa mga Dahil sa pagsuway. pagsalangsang at mga pagsuway. Di ba? In which you once walked according to the course of this world. Ito yung dati ninyong buhay. Di ba? Ito yung lakad ninyo dati. Dapat dati yun, mahirap baka hanggang ngayon eh. Dapat dati, no? Halos lahat tayo, ganyan dati buhay, no? No? According to the prince of the power of the air. Oh, ang ating Lord, noon si Taning, yung prinsipe ng kapangyarihan ng hangin. Diba? The spirit who now works in the sons of disobedience. It is the spirit that works in the sons of disobedience. That is the scenario, ang kalalagayan ng mga Kristiyano sa Epeso. Diba? Ephesian Christian. Among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh. Diba? Dati ganyan. Enjoying the lust of the flesh, fulfilling the desires of the flesh, and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. By nature, children of wrath talaga, katulad nila. Dati yun. Amen? Kaya, kung itutuloy mo, yung verse 4, napakaganda. Tsaka verse 5. Tuloy natin verse 4 and verse 5. Ephesians. Ephesians 2, Chapter 2. verse 4 hanggang 5 po. Yes. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos Diba? at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Amen. Diba? Kaya nga, sabi nga, iwan pala yan. 4. But God, ito no, sa panahon na gano'n ang kalalagay ng tao, but God, being rich in mercy, because of His great love, which He loved us, di ba? Even when we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. Amen? Amen. So dyan, yung chapter, ang paborito dyan, chapter 2, verse 8 to 9. Diba? So, another one. Man is an enemy of God. Ilang beses na binanggit kanina, no? Enemy of God. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So then, those who are in the flesh cannot please God. Romans 8:7 to 8. Hindi na po pwede maluwalhati ang Diyos. Amen? Pag nabubuhay ka sa laman. Pag namumuhay ka sa laman. Hindi mo mapapurihan ng Panginoon.
Kaya yung mga tao, very common, fleshly. Diba? Kaya, very common sa mga tao, hindi nila mapapurihan ng Panginoon. At ang nakakapagbigay lang ng kaluwalhatian sa Panginoon, yung mga binago ng Diyos. Amen? Yung nakaranas ng grasya ng Panginoon. So, letter H, man is dead in trespasses and sins. Patay. Yan ang binasa natin kanina. And letter I, man is on the road to eternal damnation. Pabulusok talaga sa impyerno. Yan ang destinasyon ng mga tao. 2 Thessalonians 1:8-9, when the Lord Jesus is revealed from heaven with His mighty angels in flaming fire, taking vengeance on those who do not know God, on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. This shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power, when He comes in that day to be glorified in His saints and to be admired among all those who believe, because our testimony among you was believed. Amen? John 15:6, if anyone does not abide in me, he casts out as a branch, and is withered, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. Proverbs 14:12, there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. No? May daan na tila matuwid sa paningin ng mga tao, pero ang dulo ay kapahamakan. Amen? Kasi ang akala ng mga tao, pasok ka na relihiyon. Di ba? Pwede ka maligtas. Ganun eh, no? Sabi kayo, sabi sa amin. Di ba? Samba dito, samba doon, na kung ano-ano mga sinasamba. Di ba? Actually, sandabakmak sila. Lalo na yung katatapos na, nasarenong itim. Di ba? Nagbubugbugan na sila, no? May asay kabanalan doon. Pwede man nila, kung talagang matino ang nila, pwede naman sila magbuta ng simpleng araw. Di ba andun lang yung sa simbahan? At pagpulas po. Iba rin po kasing effect nung Ano? Panata na yung araw na yun. Yung that day talaga. Nasa likod lang ng simbahan. Ano po kasi, nagbabawas po kasi sila. Kasi pagkatapos nun, magdadagdag naman sila. Nagiinuman din. At least nabawasan lang. Tapos ngayon, may pwede na magdagdag. Hindi may point nga eh. Isa naman yung pinupuntahan nila. Kundi yun nga, yung revolto na yun. Di, puntahan na lang nila ng simpleng araw. Mas makapangyarihan daw, Bishop. Mas merong power. Power ng Yung panyo, pag tinahid, gagaling na. Anong kaisipan yun? Hindi mo pagkatotoo yun, tama yung sinabi Bishop, pwede ka naman. Magaya kayo, walang tao ron. Madalang, di ba? Kukunti lang. Yakapin mo na, kung talagang totoo yan. Hindi wala. Pumasok ka sa loob, buksan mo. Walang pipig. Ang tinuturo kasi kayo lang, kung sumama ka Oh, na sa mga mindset. mindset. Injection. Maling. Yung kahilingan mo, ipagkakalod ng Diyos. Kasi nag-sacrifice ka eh. Oo, Sa panahon sacrifice siya. pinuposisyon na siya. Talagang Natay ba, para bang pinilit mo na makahawak man lang, o makapunas man lang. Siguro yung talata, yung babaeng inaagasan ng dugo. Oo, yun ang prinsipyo Diba? ng bishop eh. Daming tao, no? Makahawak ka man lang sa lubid Mahipo na- ka man lang ang laylayan. Kaya nga sa pasilin mo, ang daming ang sisiksikan ng marap sa lubid. Kasi iba yung bumabaklas yun eh. Kaya mas Papalitan mo yun. maganda yung kwan mo. Maganda yan, pag makipag-debate sila, yung paghawak nyo, ipakita nyo sa amin yung bersikulo. Para mapatunayan natin na sa paghawak mo doon, may bersikulo na nagpapagaling.
Oh, sinasarenong itim. Wala naman sarenong Hindi itim. kasi yung sinasabi. Kay Jesus Christ meron. Sinasabi kasi yung mga ano. Kay Christ meron. Okay, Christ, mayroon. Pero yung sa Nazareno, wala sinabi sa man eh. Si Christ talaga yun. May siyang araw yun. Tanongin natin. Kaya lang, bakit umitim? Nasa reto. Bakit ito sila? May Ano maitim, ba? may puti, may ano. Oo nga. Maliit, may malaki. Tanong, bakit umitim? Bakit itim? May history background. Historical background na naman. Kasi Nasunog daw. dinala yan dito ng mga Kastila. Yung mga nakikita natin ng mga San Pedro, San Jose, hindi nila mukha talaga yan. Galing sa Kastila. Kastila. Along the way, trinabel sa barko. Kasi sabi na, Nasunog daw yung barko. Oo nga, sabi nga. Nasunog lahat. Yung natira. Dali mapaniwala. Oo, kaya naging mala. Dalahanin nyo, Diyos nyo rin. Kailangan talaga mag-store. Eh di kung, hindi, kung, yan ha, kung nasunog yan, yun ba talaga yung nasunog? Yun o. Yun. Eh meron ding ano eh, meron ding ano sa ibang lugar eh. Meron din nasarenong itim sa ibang lugar eh. Oh. Yung nasareno namin sa Marinduque, Bishop, itim. Oh, di kaya nga oh. Dinadala niya Isa, dyan. isa lang ang object na yan na nasunog. Di ba? Pero bakit? Di ibig sabihin yung iba, gawa na lang. Gawa na lang. Hindi original na nasunog, yun yung Inuulit lang nasunog. po nila yung history na Oo. may nasarenong nasunog. Gagawa rin Gagawa ng lang itim na lang nasareno. na ano, Gagawa rin ibang sila kahoy. ng nasarenong sunog. Minsan po hindi natin. Yung logic lang inaano ko, yung logic. Pero Bishop, kasi sa totoo talaga ito, Black Nazarene, hindi man to talaga itim yan. Nasunog nga raw. Kapupunas na pa sinong langis. Oo, taga ng panahon. Kasi hindi ko pa yun Sa langis. Tapos lumapit doon, hindi ko pa yun. Dapat nga puputi yan habang pinupunasan mo. Dapat kikintab. Minsan po hindi natin sila masisisi kasi yung karanasan nila at marami nagpapatotoo na nararanasan nila na gumaling, nararanasan nila na Eh, gawa ng away. mababago ang buhay, nababago rin ang buhay Sa'yo eh. nagpapakita. Nararanasan nila. Kaya minsan, hindi mo sila masisisi. At Meron ba? May nagbabago ba ang buhay? Yan ang tanong. nababagong buhay Meron din po. Meron po. Meron. Mga nagpapatotoo. Mga Katoliko na, Ngunit kaso nga, oh, pastor, dati akong lasinggo eh. Umano ako sa... Nakalagay naman sa Bible lang. Ang Diablo nagpapagaling, nagpapayaman. Yun nga lang. Pero hindi nila matatanggap na si Diablo yun. Lalaban sa sayo. Sa sinasabi ng Biblia, Kasi nakikita naman natin eh, no? gumagawa rin Yung mga himala namumuna raw sa Gumagawa posisyon rin ng eh. himala ang Diablo. Bandang huli, nag-red horse eh. Ang Diablo nagpapayaman. At saka yung deceiving tactics ni Satan ay hindi nila nakikita sa bandang huli. Yung sinasabi ng pinag-aaralan natin, para bagang sa kanilang pag-iisip at paniniwala ay papuntang tama. Pero yung pala may tama. Oh, pumasok na naman yun ano eh, no? Yung ano, May tama yung pala. they did what was right in their own eyes. Opo, Pasok na naman dyan yung they did what was right in their own eyes eh. tama po. Yun ang alam nilang tama. Kaya gagawin nila yung tama para sa kanila. Tama na sila. Pagka tinuligsan nyo kami, mali kayo. Kurto kayo. Kasi Diba? yung magagaling sila pagdating sa yung catchy, very catchy ang ginagawa nila, ang mga Katoliko. Magagaling sila kumuha ng komisyon. Dati yun. Doon nila nakukuha yun. Hanggang ngayon po. Hanggang ngayon po. Hanggang ngayon. Hindi ka wala, mana na lang yan. Nakukuha nila yung komisyon. Pag nakuha nila yung komisyon, mapapaano ka nila. Hindi, mapalan nga tayo, nabuksan tayo eh. Pinagaling ako ng Yung Yung emotion, nasareno namin, Bishop, sa Marinduque. biblically naman, nakasulat naman yan. Taon-taon eh. yun, pinapapalitan ng Emotionally, nanay ko ng buhok. nakukuha nila. Buhok na mahaba. Pero Intellectually, ngayon, magagaling sila. nakakahuna. Philosopher talaga sila. eh. Pinakahuna. Tama po ba? May mga philosopher sila. Ah, Kaya so- yung mga karanasan na yan, minsan Yung naborn lang- again ng minsan mother. hindi mo sila masisisi. Kung Kasi bakit nga, sila ginawang bato nagtatanong. na kailang puso. Ginawang pag. Tsaka, Kaya- binulag na sila talaga ng sanlibutan. eh, totoo yun. Kaya yung pinag-usapan natin ano eh, Ayaw lang sa Book of Judges, ano, Sa, bahagi. They did what was right in their own eyes. paulit-ulit lang. Paulit-ulit lang. Yun lang sa mga mata. Pag tinuligsa mo yan, Kaya sabi, pagka nag-aaral isang ka, bala. pagka pinag-isipan mo, hindi ka magagalit sa kanila kung bakit sila ganun. maawa ka. Maaawa ka. Sana nga, Kaya mabuksan malaki din ang sila. challenge sa atin. Kasi talagang Kita mo, dami kang iwiwid. Oo, dami nun, ano? Parang hindi Ano, mahulugang ginagawa karayo. ng Diyos? Ito, ano?
Sinabayani pa nila ni Jonathan Periol lang. Nag-concert si Periol doon. Ah. Jonathan, si Constantino yung kwan. Okay, Roman number 6. What happens to man in redemption? There is an impartation of life to the human life. Sabi nga, yung mga points na ito, point number 1, taken from the unpublished notes by Kevin Conner. Okay, ito po yung nangyari, no? Kaya napakahalaga yung redemption na ito. There is an impartation of life to the human spirit. Impartation of life. Sabi ng Psalms 18:28, for you will light my lamp. The Lord my God will enlighten my darkness. Basa po 18:28 ng Tagalog. 18:28. Awit. Ikaw, O Yahweh, ang nagbigay sa akin ng ilaw. Inalis mo, O Diyos, ang aking kadiliman. Inalis ang kadiliman. O, sabi nga ng John 6, chapter 1, verse 6 hanggang 13, there was a man sent from God whose name was John. This man came for a witness to bear witness of the light, that all through him might believe. He was not the light. John was not the light, but bearing witness to of the light. Amen? So ang Sabi ron, but was sent to bear witness of that light, that was the true light, which gives light to every man coming into the world. He was in the world, that light coming into the world, and he was in the world. And the world was made through him. The world was made through him on that light. And the world did not know him. Hindi alam ng mundo, no? Na yung light na ito, referring to our Lord Jesus Christ, ay nalikha ang mundo through that light. Through our Lord Jesus Christ. But the problem with the world, sabi nga, the world did not know Him. He came into His own, and His own did not receive Him. Oh, isa pang problema. Dumating siya sa kanyang mga kababayan. Di ba? Pumarito siya sa kanyang mga kababayan. Pero hindi siya tinanggap. Hindi siya kinilala. O kinilala ng kanyang mga kababayan. Kaya pumasok, oh. But as many as received Him, to them He gave the right to become the children of God. To those who believe in His name. Oh. Diba, ano ito? Tingnan nyo, ha? Kanino siya dumating? Kanino siya naparito? Sa kanyang mga kababayan. Amen? Sino yung kanyang mga kababayan? Lahi ni Abraham. Minapangalandakan nila yan. Lahi sila ni Abraham. Diba? Heirs of Abraham. But the problem sa kanyang mga kababayan did not receive him. Hindi siya tinanggap. Amen? Kaya bumaling. Di ba? Okay, hindi ako tinanggap ng mga kababayan ko na mga heir of Abraham, no? Abraham's descendants. But those who receive him, di ba? Edi pumasok na, no? Maaring meron pa rin tumanggap sa kanya na ilan ng mga kababayan, pero majority hindi talaga. Edi bumalik sa mga Gentile. Di ba? Those who receive him, what happened? To them, they become the children of God. He gave the right to become the children of God to those who believe in His name. Amen? Whether you are Gentile or Jew. Di ba? Those who believe in. Kaya hindi lahat. Opo, ang mga Jew, Abraham's descendants,
Pero hindi lahat ng Jew, diba, ay tumanggap kay Christ. Hanggang ngayon po. Hindi sila naniniwala na nabuhay na muli. Kaya nga, those who believe Him. Alam ko na po, Bishop, kung bakit hindi siya tinanggap at pinaniniwalaan Oh. si Jesus Christ. Wala siyang kotse. Ayos siya. Di ba? Parang dito Subukan mo, pag may kotse, pinaniniwalaan ka agad. Sa panahon nito, subukan mo, maggangal ka dyan, hindi ka paniniwalaan. Bakit? Wala kang Eh, Camelio kotse. kasi, Pero ano pag eh. nakakotse ka, tapos naka Camelio yung sasakyan pagbaba nila, mo pa lang, nagkakarwahe. gumagano na. Donkey. oh. Gumagano na sa agad. Oh, eh, ang Panginoon dumating, nasa sapsaban. Wala kang kotse, dito ka. So, Hindi ka matalino. so, who were born, sabi rin, no? Yung mga tumanggap. Not of blood. Oh, may correction dito eh, no? Nakita niyo yung inaano niya, yung mga Jew na nagmamalaki, that they were the descendants of Abraham. Anak kami ni Abraham. Hindi ba kami anak ni Abraham? Oh, di ba yung mga ganun eh, no? Sabi ng Panginoon. Kaya nga sabi Anak eh. kayo ni Abraham dapat. Bakit kilala nila? Kaya inulit niya sabi, who were born, no? Not of blood. Yes. Ipinanganak hindi dahil sa dugo. Medyo nagugulantang diyan yung mga yung mga Jew. Kasi nasabi niya na yan. Di ba? Nor of the will of the flesh, Kanilang anak ni ano eh. nor of the will of the man, but of God. Amen. Yun ang eh. Kaya nga, dagdag ko lang 1 Corinthians 1:18. Hanggang 25. Ang sabi diyan, ito ang topic nito, the message of the cross. The message of the cross. Sabi ng 18, for the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Amen. No? Ang mensahe ng krus, kamangmangan. Kanino? Sa mga mapapahamak. Pero doon sa mga maliligtas, naligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Yung mensahe ng krus, kamangmangan sa kanila. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and the cleverness of the clever I will set aside. Where is the wise? Or where is the wise man? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since in the wisdom of God, the world through its wisdom did not come to know God, God was well pleased through the foolishness of the message preached to save those who believe. For indeed, Jews ask for signs and Greeks search for wisdom. Yan o, ano? Ano ang ano ng mga Jew? Jew or Jews ask for signs. Sa ano sila? Mahilig sila sa ano? Patunay. Signs and wonders. To see is the to believe. Para share ko rin. po yun. Mangyari muna para maniwala sila. Puro signs yan. Wisdom ka. Ang Greeks naman, they were searching for wisdom. Debater ito. Di ba? Yung mga Greeks. But, ito, we preach the Christ crucified to Jews a stumbling block. Kasi science ang kailangan nila eh. Gusto nila eh. No? Kaya nung ipinis namin ang si Kristong napako sa krus ng Kalbaryo, na-stumble sila dyan. Yun yung side niya. Kabaliktaran eh. Di ba? Stumbling block yun. At sa mga Gentiles naman, yung krus, kamangmangan. Di ba? Foolishness yun for them. Kabaliktaran eh. Oo. Kasi Kaya, pagdating ng verse 24, eh namatay siya. ito, but to those who are called, both Jews and Greeks, Christ is the power of God and the wisdom of God.
Power and wisdom. Amen. So, in other words, some of the Jews asked for a sign. Tama? Hindi naman silang ganun. Not all of the Jews. They were looking for a signs. No? Kaya stumble sila sa krus. Some of the Greeks naman, di ba? Searching for wisdom. Pero sabi dito, but to those who are called, sa mga tinawag, Jew ka man, o Griego ka man, si Kristong napako sa krus ng Kalbaryo ay karunungan ng Diyos. Wisdom of God. Kapangyarihan ng Amen. O, combination na naman ito ng Jew and Greeks. Di ba? Verse 25. Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Amen. Kaya nga sabi ni John the Baptist sa John chapter 1 verse 29. No, ano sabi ron? Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Amen. Amen. So, in John 8:12, then Jesus spoke to them again and saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Amen? Amen. Ako ang ilaw, liwanag ng sanlibutan. No? Sino bang sumusunod sa akin, hindi nalalakad sa dilim. May mga Kristiyano, patuloy pa rin lumalakad sa dilim. Mula sa liwanag, padilim mo na. Kasi liwanag na naman. Paglinggo, nasa liwanag. Diba, kalating liwanag, kalahati. Yan nga, yung gano'n, di ba? Pwede ba yun? Willow. Willow pa muna. Liwanag mo na. I am the light of the world. He who follows me shall not walk in 30 darkness. years na nagsasamba, babalik ka naman sa dilim. Isang pa nga sa saliwanag. Pag nakarinig lang ng matigas na preaching sa Panginoon, Oo. sunod na linggo hindi ko sisignan. Ay, ilang beses yung ganyan. Meron ako mga karanasan. Totoo yan. Preach ako sa anniversary, nasa harapan yung tao. Amen, hallelujah, praise the Lord. Palakpak. Natapos yung preaching. Nauna siyang umuwi. Kami kumain pa, kwento pa kami ng mga pastor. Medyo madilim-dilim. Uwi na ako. Naglalakad lang ako. Tapos meron nakasalubong. Parang ano yun, parang pamilyar. Oo, nag-amno kami. Naninigan nila habang nagyoyosi. Habang papalapit sa akin. Nung makita niya, si pastor pala ito. Bigla yung niya, yung yosi, nilumukos na lang sa kamay, hindi na pinahalata sa akin. Yung usok nilunok. Absorb lahat ng lahat. Kasi nga, kasi, Saan pa nalalabas yan? di ba? Labas na tayo ngayon. I am the light of the world. He who follows me. Di ba may mga ganyan, no? Pag nasa church, Parang kaibigan Banal. ni Bishop sa Almar, naglalakad kami dalawa. mm, Nagsisimba yun sa kasama ko sa church, pero madalang. Ngayon, ang lakas manigarilyo yung Bishop. Naninigarilyo siya habang naglalakad kami. Tatanong namin yung pastor namin nasa kabilang kalye. Sabi niya, ay si Pastor Lado. Sabi niya, si Pastor dumarating. Ginawa niya, buti may dumaan na jeep. Nilagay niya dun sa ulihan ng jeep yung sigarilyo niya. Ipinatong niya sa jeep na umaandar. hindi ibig sabihin, may takot pa rin. May takot sa pastor. Pero wala siyang takot sa Panginoon kasi. Kaya nga sabi nga, Ephesians 5:8, for you were once darkness, but now you are light in the world. Oh. Dati madilim ang buhay ninyo, nasa kadiliman kayo, dati yun. Pero ngayon, liwanag na kayo dapat magliwanag magliliwanag ka ba naman kung ang buhay mo ganun pa rin, lifestyle mo ganun pa rin, vices andyan pa rin. Oh. Walang Dapat bawal. liwanag. Sabi nila, hindi bawal, pero vices. Nandiyan. Mali 1 Peter 2:9 and 10.
For you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Oh, ganda, no? Chosen generation eh. Grabe, no? Royal priesthood, holy nation. His own special people. That you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Amen? Oh, anong trabaho? That you may proclaim the praises of Him. Yun ang kampanya, no? Ng mga mananampalataya. Proclaiming the praises of Him. Mapapurihan siya, maluwalhati siya. Di ba? Na siyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na liwanag. Kagilagilalas, hindi lang liwanag eh, no? Di ba? So, who once were not a people but are now the people of God, who had not obtained mercy but now have obtained mercy. Di ba? Yan bang nagbago eh, no? Letter B, there is a generation of our old spirit which was in darkness. Generation. Regeneration pala. Regeneration. Regeneration. Na-regenerate. Di ba? Born again, ano? Regeneration tama. Of our old spirit, no, which was in darkness. Yung lahat ng mga talata. John 3:3 hanggang 8. Jesus answered and said to him, Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb? And he is born? Jesus answered, Most assuredly I say unto you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is the flesh. That which is born of the Spirit is spirit. Do not be marveled that I said to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. Amen. Okay, so Ezekiel 36, 25 to 28, sa mga nagsusulat, ano? Titus 3:4 to 5, 1 Peter 1, 22 to 23. So, Ezekiel ba yun? Ezekiel 36, 25 to 26. 36:25 to 28, Ezekiel. Sa 1 Peter 1:22. Okay, sabi na ng 1:22, no? Since you have purified your souls in obeying the truth to the Spirit in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart, having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible through the word of God, which lives and abides forever. Amen. Amen. Okay. Letter C. When we receive Christ as Savior and Lord, He put His Spirit within our spirit, and our spirit becomes one with the Holy Spirit. Amen? Becomes one with the Holy Spirit. Becomes one. Our spirit becomes one with the Holy Spirit. 1 Corinthians 6:17. John 1:12. Oh. Sabi po dito, but
The one who joins himself to the Lord is one spirit with him. Amen? Sa verse 16, or do you not know that the one who joins himself to a prostitute is one body with her? For he says, the two shall become one flesh. Nakita mo, pati yung pakikipag... Sabi nga sa yung seminar na po, pagka nagkaroon ka ng sexual relationship or intercourse with the prostitute, yung sumpa niya magta-transfer sa iyo. Kasi bikabuhan. Become one. Di ba? Opo. Nagkaroon. Kahit yung spirit ng tao, Bishop, na halimbawa, mahilig siya mag-pray. Hindi ko alam yung spirit niya, yung espiritu niya, lilipat niyo sa iyo. Oo. Okay Kaya na. ako, hindi ako basta-basta nagpa-pray na hindi ko kilala yung tao. Mahirap. May mga ganun, ano? Oo, kasi yung espiritu niya, transferring talaga yun. Kung malakas sa mga kapangyarihan, di ba? Makapangyarihan ng Espiritu na sa atin yan sa libutan ito. Pero, sakit pa. May transferring pa rin. Hindi ko. Yes, Kasi mga tao lumalapit. Sinas. Kaya nag-preach ako. Mas mabuti pa ako mag-pray kaysa yung ganun. Kasi alam ko yung sarili ko. Meron nag-pray na nga Di ba? Transferring the spirit din yan. Hindi, meron kasing impartation. Tama, may point, may impartation ng anointing. Oo, ng anointing. Di ba? Kaya lalo ito, nagbibliss lagi. Hindi nakakaw yung anointing. Joke lang. Okay, so, ayan po. Transferring of anointing. Yan. May transferring of the spirit. Spirit transfer skill. Yan po. Dito sa 1 Corinthians 3:16, di ba? We are the temple of the Holy Spirit. Sabi ng 16 and 17. Yung patutuko ko, yung asawa ko, yung unang asawa ko. Galing po kami sa Bicol. Yung unang asawa ko ay namatay. Araw lang. Pwede namatay. Okay lang. Pwede tinuloy mo. Yung unang asawa ko namatay, 3 araw lang, walang sakit, wala lahat, wala talaga. No? Pumunta kami sa Bicol, yung kanyang kapatid namatay. Tapos yung inukit, kasi mga mangingisda sila, yung inukit na bangka, nasa loob na ng atakol, nasa loob na ng mityo. Nasa na kami, pinasok na doon. Itong asawa ko, ay yung nanay niya, tsaka yung asawa ko nang hinayang doon sa kasi para remembrance daw. Kinuha nila, nasa loob na ng mityo. Yung alin? Yung Bangka, may inukit. Kinuha na yung bangka, yung kinuha na yung bangka. Hindi pa tayo Christian that time. Tapos, na po kami Kristiyano. Oo, yun, hindi naman yung reason yun na tinanggal mo doon na para mamatay din siya. Tapos nung inano yon, nung kinuha yon, nung kinuha yon, siyempre sa akin, hindi pa naman ako ganun kalalim sa Panginoon. Dinala ko, pinadala sa akin pauwi, dinala ko. Tapos nung sumunod sila, kasi nagpipag-fiesta pa sila, nung sumunod sila, simula nung dumating siya, lagi siyang nananaginip na yung kapatid niya nasa tabi niya at kinukuha siya. Tapos lagi siyang balisa. Pero sa akin, dahil nakatutok din ako sa ministry, hindi ko pinapansin yun. 3 araw lang po namatay. Nagkaroon lang ng tagihawat dito. Tapos naghilamos. Pero tabi niya sinasadya, nakamot niya, tapos naghilamos. Baka nakatakda na kaya? Hindi kayo nakatakda na. Takda na yun. Oo, Sa dahil akin po, doon. mananampalataya na. Oo, nakatakda na yon. Pero sa mga... Sa kanila. Kinuha. Oo. Dahil may kinuha Ay, paano? Merong may Sa namatay. science naman, may tinatawag na William triangle. Pag nagkaroon ka ng infection dyan, automatic yan. Kasi May ganun din ako. May kagyawan lang. Nagalaw dito ba tayo? Yan ang tawag talaga natin. sa science, Oo, dito meron. may Tawag tinatawag di na gagalaw. Pastor Noel, yun talaga ang tawag titanos.
Kasi kung sa paa nyo sugat, tapit. Meron tayo na ako, tayo tapit, ano. Kaya namatay. Kaya namatay. Tetanos. Yung transferring of the spirit, ano talaga, dapat maging aware din kahit mga Kristiyano na tayo. Yung transferring of the spirit. Pero yung mga ano, yung mga sepulturero, kinukuha yung mga pustiso, kinukuha yung mga ginto. Hindi Di ba? naman po sila mananampalataya. Pero hindi sila namamatay. Hindi, Kasi hindi na sila. kasama na nilang diablo at saka ano. Pero tayong mga Kristiyano, naniniwala ko na kailangan talaga mag-ingat. Hindi, di ba may mga namamatay? Well, ano eh, sabi nga Di ba nakaganyan yung kamay nila, tapos nilalagyan ng pera. Hindi nilalagyan ng pera. Hindi ako naniniwala dyan, Bishop. O, di ba? Ginawa namin yan. Bawal pa kunin yun. Bakit ba nilalagyan ng pera? Yung pera hawak mo namatay, baon daw pagka. Bishop, yung ang huloy daw, kukunin mo yun para mag-asinso nga sa negosyo. Yun naman ang iba. Maraming pamilya. Yung iba, nilalagyan nyo kamay. Masama ba kunin yun? Or what? Ang sinasabi ni Pablo, sabi ganon, lahat pwedeng gawin. Lahat malayang gawin. Pero ang tanong, beneficial ba? Makatwiran ba't makakatulog ba? Halimbawa, meron nakaipit na 5,000 sa ano, no? Tapos huling sulyap. Dati ginagawa yun. Parang mababay pang tao sa sepulturero. Kasi kung hindi mo kukunin talaga sa sepulturero yun. Pag-iyak, pag-iyak. Sabay ko, ba, hindi napansin kasi nakatipon. Hindi napansin ng ilan. Nakatipon. Yun lang ang ano. Karanasan ko po yun. Yan. Personal experience. Pero pag Bicol, dami talaga. Dapat mag-ingat lang yung transferring of spirit. Sa Bicol, dami pa ba? Ang dami, oh. Ay, mga kapampangan, dami mga kapampangan. Bicolano yun eh. Pero mas matindi ang Bicol. Ang Bicolano iba. sa Mga native, dami pa na mga Manggaywan, Kanakman, Manggaywan, Camarines. Ay, di ba naglalagay sila ng ECCU sa ibabaw ng niche, ng ano, mataul, kung ano-ano. Mga hatang. Bawal magwalis, anong may patay, Dami. bawal maligo. Rain, Daming bawal. pollution. Yung minarienda nyo, huwag nyo yung bahay. Oo, bawal. Huwag kang mag-uuwi, no? Kahit sa patay, uwi sa bahay. Pagkagaling doon, wag mag-uuwi. Tapos pagka halimbawa, katulad sa amin ng nanay ko namatay, hindi kami pwedeng pagtrabahuin. Lahat kami, ginano namin yun. Dinalin namin lahat ng mga ano nila, mga karating ng pamahiin nila. Kaya lang ang problema po sa panahon ngayon, nasobrahan naman eh. Kasi pag hinatid mo, ikaw susunod. Pero sa panahon po ngayon, nasobrahan naman eh. Yung sinasabing bawal mag-uwi, nagsasyaron pa nga eh. Pati pamilya kasama din siya sasyaron eh. Nasobrahan naman eh. Nawala na yung paggaga. Ang tawag doon sa nagsasyaro, lahat yung kasama. Ibigil yun, ibigil. Kasal, binyag, libing, nandun yun. Basta nagsasyaro. Ngayon di ba? Yung dati pagka napatay solemn solemn. Ngayon meron ng video okay na eh. Sabi ni siya, kanta, hindi na nawalin Ave Maria. Alam mo, may patay. Ngayon video okay na ngayon. Video ko na. Pati nagde-develop na. Sa Ilocano, Lumilevel up na rin. Nasobrahan po ng kalayaan. Okay. Letter D, we receive the evidence that this has taken place by the inward witness of the Holy Spirit with our spirit. Yan, merong inward witness. No, inward witness. Na ang Holy Spirit together with our spirit, di ba? Inward witness. Sabi nga po ng Galatians 4:6-7, and because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts. Amen? Crying out, Abba, Father. Therefore, you are no longer a slave, but a son. And if a son,
then an heir of God through Christ. Diba? An heir of God through Christ. Yun ang ano eh. Amen, amen. Sa Romans 8:15 to 17, for you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Oh, do you believe that you are children of God? Kaya ka nakakapag-amen because of the Spirit of the Lord is with us. Amen. Amen? Tanungin mo yan sa mga unbeliever. Di ba? Di makakapag-amen yun. Nangangahan ka nun. Di ba? So, kaya tayo nakakasigaw ng Abba Father. At sa 1 John 5:10, he who believes in the Son of God has the witness in himself. Okay? So ngayon, what happens after the new birth? Ano ang nangyayari? Ano ang mga palatandaan na ikaw ay ipinanganak na muli? No? Kay Kevin Conner pa rin yung mga points na ito. Una, our heart still has a bent toward evil. Has a bent. Has a bent. Bent. B-E-N-T. Bent. Bent. B-E-N-T. B-E-N-T, Ben. Bent. Parang naka... Peace, victory, or Boy. 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 Toward evil. Yung Ben, lagyan mo lang ng T. Oh, yung bent. Yung bent na bit. Yung bent. Yung Ben lagi na. Lagyan mo ng T. Nagiging bent. Parang bending. Yung parang ano, bent. Oh. Tatay, Ben, B-E-N-T. abit lang eh. Ben, hindi, Ben. Ben. Has a bent. Tatlong salita. Has a bent. Hindi, ang ibig sabihin niya, Toward hindi evil. meron siyang inclination towards it. Yun. Oo. Ano yan? Yeah. Kaya- Sa Tagalog, pumapaling pa rin. Oo. So the, Kumikiling pa rin sa kaya nga, kasalanan. so the Holy Spirit works continually, cleansing and renewing. Swing. Asway. Kaya take note ha, Magsuswing back. ang Galatians chapter 5 verse 19, sinabi rin niya sa mga Kristiyano sa Galacia. Yung, di ba? Yung ang mga gawa ng laman, di ba? Ito, mga gawa ng laman 5:19. Binababalaan ko kayo. Sabi roon, ang sino mang gumagawa ng ganyang mga bagay ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Tapos sumunod ang verse 22, but the fruit of the Spirit, di ba? Yun ang ano. Oh, kaya nga, bent. 2 Corinthians 7:1. Mga minamahal, sapagkat pinangako sa atin ang mga bagay nito, alisin natin sa ating sarili ang lahat ng nagpaparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin natin mamuhay na may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Therefore, sabi ron ano, having these promises, beloved, mga minamahal ko, let us cleanse ourselves. From all filthiness. Diba? Maglinis kayo, linisin ninyo ang inyong mga sarili ninyo. Saan? Sa lahat ng mga nagpaparumi sa inyo. No? Sa inyong laman. All filthiness of the flesh and spirit. Perfecting. So, paglilinis. So, dalawa pa rin nililinis, ano? Flesh at saka spirit. Diba? Flesh and spirit. Perfecting holiness in the fear of God. So, merong pinapagawa. Ang kausap naman ni Paul dito, yung mga Kristiyano sa Corinto. Di ba? Be transformed by the renewing of your mind. Yes. Okay, letter B. The spirit of man is restored to a place of control over man. Control over man. The spirit of man is restored, no, to a place of control over man. Yung natural man, wala. No?
Kumbaga sa ano, di ba? Patay sabi ron patay yung spirit Kaya ang ang nagro-rule, flesh. That is the natural man. Kapag ano lang yan, di ba? Katawan, kaluluwa, tsaka espiritu. Di ba? Alin doon sa dalawa? Di ba? Pagka nag-rule ang flesh, sunod lang yung dalawa. Karay yung dalawa. Diba? Kaya Galatians 5:9. Karay yun, dalawang yun. Pagka spirit ang nag-rule, Dala rin. karay din yung dalawa. Kaluluwa at saka yung laman. Diba? Kaya dalawa lang pagpipilian. Diba? So, ayan po. Sino yung magkocontrol? The spirit of man or yung katawan, yung flesh. Number 1, sabi nga, it should be noted that although the spirit has dominion, there are many Christians who choose to obey the soul and the flesh. Hence we find the three kinds of individuals. Number 1, the natural man. The natural man is the unregenerate man outside of Christ. 1 Corinthians 2:14. Pangalawa, the carnal man. O the carnal believer. Carnal. Believer na, no? Pero carnal. The carnal believer, stated in 1 Corinthians 3:1-3, is the regenerate man who chooses to follow the animal instincts and the lust of the flesh. Gusto kong bumait, Diba? magawa. Yun ang mga carnal, Ganun pa rin ang Kaya nga, yun ang sabi. And number 3, the spiritual man. 1 Corinthians 2:15-16 yan. The spiritual man is the regenerate man who is ruled by walking in and living according to the promptings of the Holy Spirit through the human spirit. Spiritual man. Ang Holy Spirit ang siya nag-ahari. Ang siya nasusunod. Yan. Meron akong illustration na ginawa ito. Yan. Di ba? Ano yung illustration? Ito yung natural man. Sarili. Ito yung trono ng buhay niya. Ito yung self. ito yung ikot ng buhay niya, yung bilog. Si Christ nasa labas. Outside of his life. Natural man. Sumunod, carnal. Makapasok na konti. Ayun. Sarili pa rin na nasusunod, nakaupo sa trono. Ito yung cycle ng buhay niya. Si Christ nakapasok na. Nasa baba nga lang. No? Yung spiritual, ito yung cycle ng buhay, ito yung trono ng buhay, hinayaan niya si Kristo ang umupo sa trono ng kanyang buhay. Yung sarili niya nasa ilalim. No? Papasabi. Christ ruled over his life. That is the spiritual person. Yan ang kailangan, sino ba ang trono ng buhay mo? Oo, yun. Sino yung umupo? Kasi kung sino ang umupo, siya yung magmamaniobra. Di ba? Sa carnal, although andyan si Christ, pero ang nagmamaniobra pa rin, siya. Siya pa rin. Pinasusunod niya lang si Christ sa gusto niya. Mamimili lang siya sa gusto niya sundin. Okay. O yun, matapos pala. Tapusin ko. Letter C. As we yield to the Holy Spirit, that Spirit which is in us begins to work in relation to the rest of this three-part being. O kung sasandal daw po tayo kay Holy Spirit, mga Kristiyano, no? Ito po yung mangyayari. Hanggang hindi ka sasandal, hindi mangyayari mga bagay na ito. Anong gagawin? He breaks through
the will of man. And pangalawa, he renews the conscience and mind of man. Saka mind. Renews the conscience and mind of man. Unless na talaga mag-yield tayo, kailangan mag-yield talaga tayo para makagalaw siya. Nakita niyo yung may bata na kinukutuhan. Tapos galaw ng galaw ang bata. Kukunin na lang yung nakakita ng kuto. Gumalaw. Hindi na ako. Ay di, hindi naman ako gumalaw eh. Di ba? Kasi nga, Minsan, ginagawa tayo ng Panginoon eh. Kulit pa. pero manahimik ka lang. Hayaan mo lang, Lord. Ikaw nang bahala. Tanggalin mo yung dapat tanggalin. Lahat ng mga spots ko, di ba? Tayo ng Panginoon eh. Lahat ng mga mali sa buhay ko. Kulit ka. No? Minsan kasi, ang kulit-kulit natin eh. Pangatlo, his influence will one day sanctify the whole body. Yan yung influence ni Lord. Amen? Kahit tayo, no? Yun nga, yung karanasan namin sa Taiwan, The whole body. ang daming na-encounter natin ang galaw ng Holy Spirit eh. Kaya ang leading nga sa akin, baguhin niya yung dapat baguhin. Naglilingkod ka na kay Lord, ha? Pero meron palang The whole body. kulang. Number 2. Di ba? There is something wrong. Although naglilingkod kay Lord. And letter D, Mind. man will ultimately be restored to the image of God. Ultimately. Kaya dito, yung predestination dito na Romans 8:28 to 29, it is not all about salvation. Amen. Tama? Yes po. Yung predestination dito. Kasi sabi po ng 8:29, Being like for whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, Amen. that He might be the firstborn among many brethren. Oh. Ang predestination dito, we are all predestined for what? Being Christ-like. To become more like Christ. Amen. Maging kawangis mo si Kristo hanggang hindi mo magiging kawangis si Kristo. Yan ang bottom line, yan ultimatum. Diba? Amen. Kaya mali yung sinasabi na yung Romans 8:1 na No condemnation. when you are in Christ, there is now no condemnation. To those who are. Tapos ang kadugtong man, kahit mamatay raw na kapatong sa ibabaw na ibang babae, Once saved, always saved. Kung maganda yun. mamatay ka makasalanan, Pero sa totoo yung one save kung yung sa buhay mo talaga. Pero kung hindi mo sa buhay, wala yung one save. Ito si Pablo, no? kaya nga may ano eh. Tama yun. Kasi lahat ang mga Kristiyano papuntang sanctification yan. One save, you save. Is okay po Hindi mo talaga. pwedeng hindi mo maranasan ang sanctification. Di ba? Yung mga karanasan natin, Yung justification. Sanctifications pa naman kasama yun sa doctrine, no? Yan ang linisan eh. Hindi po pwedeng hindi matanggal lahat ng mga stock na yan. Ang pandaraya kasi din yung salitang always eh. Ang yun ang pandaraya dun eh. Once you say, always. Kasi yung Romans salitang 8:1, always, wala naman nakalagay sa ang Biblia ginamit nila, na always. unang praise lang. For there is now no condemnation those who are in Christ. Oh, di ba nakay-Christ ka na? No condemnation. Pero yung kasunod, Sa English version those kasi kompleto. who walk not in the Sa flesh. Tagalog kasi umited eh. Oo, umited putol. Those who walk not in the flesh but walk in the Spirit. Pag sinabi always kasi, yung sinasabi kahit nakapahato ka. Romans 8:1. Gamit na Pag gamit sinabi yan. kasing always, ibig sabihin kahit anong mangyari, kahit naggumagawa ka sa kasalanan, Save ay ka pa. Kaya nga po, ito po ang paliwanag ko. Okay yung one. Kaya nga, hindi po pwede. Kung ikaw ay Kristiyano, kailangan, dahil save ka na. Ako naniniwala ako sa one save, always O save. kahit ako naniniwala Pero, ako, wag mo na lang. Pero hindi yung abusado na Yun. Yun ang gusto totoo. yung ano eh. Di ba? Oo. Napakaganda ng one save decision. Kaya lang kasi, Pero nag-a-undergo ka talaga na tinatawag na sanctification. Yan papunta yan. Pag wala dyan papunta. wala kasi siya. Karamihan kasi ng kaisipan ng binibigyan nila ng cosas na sinasabi nila. malilit. Yan talagang sinasabi mo na kahit pabakla ako. Kasi Oo. ang Oo. Biblia, Yes. Tapos wala lalaki, naman nakalagay na always.
namatay ka, save ka pa rin. Kasi yung daw kasalanan mo, in the future, binayaran na rin. Ay, hindi po. Ang trabahoan mo. Sabi nila. Hindi batiin ka ba? Kaya nga merong Christian ano ngayon, LGBT Christian Ministry. Oh, di ba? Pinakita sa Facebook. Kasi mas maganda yung salita, once you say, you say. Hindi pwedeng yung once you say, always say. May ano na yun, meron ano. Okay, overtime tayo. Roman number 8. Always. What is the ultimate destiny of man? Wala nang ano doon, no condemnation. Pero meron karugtong doon. Okay, letter A. Since man is created from the hand of God as a spirit being, once man is created, he will never cease to exist. Will never cease to exist. Will never cease to exist. Yun ang yung sinasabi ko kanina. Usas. EXI. Never cease to exist. EXISD. Exist, E-X-I-S-T. Hindi na siya magkuhan. CEASED. Never cease. Will never cease Sis pa na. to exist. To exist. Yung cease, C-E-A-S-E. Hindi tumitigil. Sis. Tama po. Never na nga. Never Never cease cease to exist. Hindi A spirit tumitigil. being. Sa, Ibig sa Tagalog? Nagpapatuloy. nagpapatuloy. Never cease to exist. Will never. Tigil sa pagpapatuloy. Hindi siya humihinto. So, magtutuloy-tuloy. Kasi nga, spirit eh. No? Okay? Exist pa rin. Yung katawan, mag-e-exist. So, kasi mahina ang katawan. Kaya sila. Yung body. Yung body. Oo. Pero yung kanya spirit, continuous siya. Malakas. Pangalawa, o letter B, all human beings will spend eternity in heaven with their maker or in hell with the devil and his angels. Oh, kaya they will all, no, lahat daw ng mga tao, no, all human beings, they will expend, no, eternity. Spend lang. SPEND. Will spend eternity. Whether they like it or not. In heaven or in hell. Hell is real. Amen? Heaven is real. Totoo ang langit, totoo ang impyerno. Di mo ba? At kapag ka namatay ang tao na wala kay Kristo, walang Kristo sa kanilang mga buhay, Yeah. Oh. impyerno po yan. Patay kang bata ka. Wala pong rest in peace doon. Problema, maraming unbeliever na mamatay. Rest in peace, RIP. Magkakaroon ba ng peace doon sa impyerno? Nakasulat lang. Rest in pestilence. So, Hindi, nasa Mali. pa sila. Purgatorio pa eh. kaya nga, Nasa purgatorio pa sila. depende na naman sa mga katuruan, ano. Purgatorio. Hindi, sa ano, may ibang mga may katuruan na pag namatay ang tao, mapunta na impyerno for the meantime. Pagkatapos na pagdusahan, yun nga, di ba, medyo mabait ka, ilang panahon ka lang sa impyerno. Tapos Lifetime. babalik ka sabi kay ng Lord. Bible eh. No, kaya nga, may mga ganyan mga Kaya katuruan. tuwing mahal na araw, may nagpapadasal para yung kamag-anak nila baligtas. Tuwing mahal na araw yun, nagpapadasal. Pag malaki ang bayad, mas may chance na mas mabilis.
Totoo po yun. Mahirap yan. Ang nagdadasal, may gym sa harap. Subject natin yan pagdating ng ano, the doctrine of man, yung sa doctrine naman po yun. Okay? Klaro na? Klaro na. Actually, basic doctrine ng the doctrine of man ito pinag-usapan natin. May mas malalim pa mga pag-uusap about the doctrine of man. So, congratulations, tapos nyo po ang subject na ito ng the doctrine of man. Susunod po, the doctrine of sin. Next week, the doctrine of sin. Hamar theology. Ito na yung Hamar theology. Para order ka ng manual. Tayo manalangin. Pastor Joey, ikaw nga mag-pray. Pinagalaw namin yung mga tao, Panginoon, ng pag-asa kung hindi kami natatanggap. Patungo po sila sa impyerno. Kaya natin po kami para sa sarili ng mga tao nito. Sa langit, kung na matay po sila. Salamat po sa lahat ng inyo. Man, na nakita namin na ang tao ay nadamay lamang sa kasalanan ng rebelde ang hirap sa langit ng mga kasalupa. Lahat po ng lahi ni Adan at Eva, Panginoon, iligtas po sa krusong Kalbaryo. At mag-preach po kami sa mga nagsama kung sila po yung manitas. At maniwala ng sanlibong ng ito yung pag-asa pa. Narito kami ng mga pastor, mga evangelist. Salamat Panginoon kay Bishop sa tulong niya na makatotohanan sa Biblia. Na ito po ay umantik sa aming looban at maglingkod ng tapat at totoo sa Diyos. Salamat sa pag-aaral namin. Provide mo lahat namin mga pangailangan sa aming pag-ibig. Salamat Panginoon, madang po aming pag-uwi. At i-bless mo po ang aming mga churches. Kasama namin dalangin sa mga pagkumahan. Amen. God bless po.